Panginoon, salamat sa buhay na binigay mo sa amin, sa lakas. At salamat din sa umagang ito. Andito kami ngayon na excited pa rin na sumamba sa iyo at ginagawa pa rin namin yung the best para sa iyo, Panginoon, dahil you have given your best to us nung unang Pasko. You gave your only Son. Kaya I pray, Lord, today, continue to speak to us, to our hearts, to our minds. At ayan mo na bawat salita mo na aming pag-aaralan, magkaroon talaga ng mensahe sa bawat isa. Kausapin mo talaga kami personally at hayaan mo anumang area ng buhay namin na dapat naming marinig ang salita mo, marinig namin ngayong umagang ito. We pray that your Holy Spirit will speak and move among us. Let your anointing fall upon us, Lord, and let your warring angels surrounded us, Lord. Thank you, God. We welcome your presence in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin si Jesus. Okay, pinag-aaralan namin sa discipleship yung mga books of the Bible. So, yung huling-huling aklat ng Old Testament ay Malakay. Okay? Kung ano man ang basa nyo dyan, Malaki, Malachi. Ang tama po dyan ay Malakay. Ayan. Malakyas sa Tagalog. Ito yung huling-huling aklat sa Lumang Tipan. And then, nagkaroon po ng pagitan ng 400 taon bago nasulat yung bagong aklat sa bagong tipan na ang pangalan ay, ano yung unang book sa New Testament? Mateo. So from Malakay to Mateo, 400 years ang pagitan, walang propetang lumitaw, walang librong nasulat na nasama sa Bible natin. So ito po yung kwento. And then, dinaanan natin last few weeks na lumala yung kalagayan ng mga pare sa Lumang Tipan. Sa Malakay, dito nakasulat yung Malakay 3:10. Nabanggit ba kanina ulit? Hindi. Kadalasan, pag nagsishare sa offering, nababanggit yung Malakay 3:10. Yung Malakay 3:10 ay patungkol sa tithes and offering. Yung mga pare sa panahon na yan, yung mga religious leaders sa panahon na yan, kinukulimbat pati yung para kay Lord. Bawal mag-offer kay Lord ng mga hayop na may kapintasan. Pilay, yung tupa na may batik, no? Yung mga tupa na may spot, hindi yon pwede. Pag ang tupa ay blameless, puti lahat at walang kapintasan, nung unang panahon, nilalagay yon sa manger, yung tupa. Tapos binabalot ng lampin para ma-preserve yung kanyang purity. Ganun yung ginagawa. Yun yung ginawa kay Jesus, the Lamb of God. So, ang ginagawa dito ng mga pare, kahit may batik, kahit mayroong sugat, may pingkaw, inaalay kay Lord. To the point, pati yung 10% na hindi yan tinuturo lagi sa Lumang Tipan, kasi tradisyon na nila yon at lagi na nilang ginagawa, habit. Kumbaga, hindi na kailangan ituro, ginagawa yan eh. Pagdating ng Malakay, tinuro ulit. Bakit? Hindi na nila binibigay. At anong tawag sa kanila? Sabi mo sa katabi mo, anong tawag sa kanila? Magnanakaw. Pag di mo binigay yung 10%, ninanakawan mo si Lord. So ang sabi ni Lord sa mga pare, magnanakaw kayo. Pari pa naman kayo, mga magnanakaw kayo. Pati yung pinakamataas sa kanila, yung bishop nila, magnanakaw din. So, ang sabi ni Lord, ninanakawan nyo ko. Kung ang puno magnanakaw, ano ang sanga? Ha? Ano ang bunga? Magnanakaw din. So, anong sabi sa Malakay 3:10? Sino ang nagnakaw? Nagsimula sa mga bishop nila, sa mga pare nila. Tingnan nyo, Malakay 3:10, sino na ang magnanakaw? Tingnan nyo. Tingnan nyo, Malakay 3:10. Buong bansa naging magnanakaw. Alam nyo, pag ang namumuno magnanakaw, hanggang baba, mai-encourage magnakaw. Hello? Lahat na encourage magnakaw. Kaya ang sabi ni Lord,
Kayo, buong bansa, magnanakaw kayo. Kaya kayo, na-bless? Kaya kayo nasumpa. So ngayon, ito ang kalagayan ng mga pare ng panahon na yon. Lumipas ang 400 taon, lumala sila. Pati yung pagiging pare ay nagpapabayad sila dahil nasakop sila na iba't ibang lahi, nagpabayad sila para lang maging pare. Hanggang dumating yung panahon ni Jesus Christ. Okay? So binibigyan ko lang kayo ng background. So nung time na yon, na bago dumating si Jesus, 400 years later, hindi eternity, sabi ni Lord sa mga tao doon sa Malakay, may mga iilan na naghihinagpis sa korupsyon na nagaganap sa kanilang bansa. May iilan na nahihirapan na sa nangyayari. Ang sabi ni Lord, nabasa natin ito nung nakaraan, ang sabi ng mga taong ito, walang kwenta yung paglilingkod sa Diyos. It is vain to serve God. What is the profit of our keeping His church? Anong silbi na sumunod tayo kay Lord, lumalakad tayo sa kalooban niya, walking as morning before the Lord of hosts, and now we call the arrogant blessed, pero yung mga magnanakaw at saka mga loko-loko yung mayaman. Male-maleta ang kanilang basura. And now we call the arrogant blessed, evildoers not only prosper, but they put God to the test and they escape. Itong mga gumagawa ng masama ay umuunlad at sinusubok pa ang Diyos, nakakalusot pa sa kanilang mga krimen. Parang familiar, no? Tuloy natin. Then those who feared the Lord spoke with one another. Nag-usap-usap yung mga naghihinagpis at saka nahihirapan sa panahon na yon. The Lord paid attention and heard them. And a book of remembrance was written before him for those who feared the Lord. Pinasulat ni Lord yung aklat, yung mga yan naghihinagpis, yung nahihirapan sa korupsyon ng bansa, isulat mo mga pangalan na yan. Yung mga nagtitiis na yan na parang gusto nang sumuko, isulat mo yung pangalan nila. At sabi dito, the book of remembrance was written before him for those who fear the Lord and esteem His name. Sabi ni Lord, they shall be mine. Akin yang mga yan. Nag-mine si Lord. Bihira mag-mine si Lord. Diba? Pero yung mga katabi mo dyan, mine ng mine eh. Mine. Si Lord, bihira yan. Pag nag-mine si Lord, sigurado, sure ball yan. Sabi niya, they shall be mine, says the Lord of hosts. In the day, when I make up my treasured possession, I will spare them. Ililigtas ko sila. Hindi sila masasama sa parusa. As a man spares his son who serves him. Then once more, you shall see the distinction between the righteous and the wicked. Ang daming kaguluhan kahit sa panahon natin ngayon. Hindi mo malaman sino nagsasabi ng totoo, pero may guhit. May guhitan. May lapit na ang guhitan. Malalaman mo ang totoo at hindi totoo. Sabi ni Lord, darating yung panahon, malalaman mo yung naglilingkod at hindi naglilingkod. Yung lingkod-lingkuran lang at saka yung lingkod-anay. May lingkod-anay. Hindi po yung anay na kumakain ng kahoy. Sa Bisaya, lingkod-anay. Basta uupo lang ako, wala akong gagawin. Lingkod-anay. Sa Batangas naman, ang tawag doon, tanawan. Habang may ginagawa yung iba, ikaw nakatanaw lang ng gano'n, no? Tanawan, Batangas. So, sabi rito, malalaman ang naglilingkod at hindi. And the one who does serve Him. So 400 years, ito yung sinabi ni Lord na mangyayari doon sa natira at mangyayari pa in the future. One eternity later. After 400 years, sinilang itong si John the Baptist. So ito yung sinasabi ko kanina. From Malakay to Matthew, merong silent years. Hindi lang silent night. Tahimik si Lord. Yung huling-huling kingdom na nagsakop sa Israel, Persia. Konting taon na lang. Alam niyo yung ahu-ahu? Napanood niyo yun? Yun yung kalaban nila. Nasa Bible yun. Persian Empire. And then, agad-agad, pumasok ang Grecian Empire. Si Alexander the Great, nahati yung kingdom sa apat. During 400 years, Greece ang nagahari sa Europe kasama ang Israel. So itong Grecian Empire, sila din yung nag-desecrate doon sa temple sa Jerusalem, nag-alay sila ng baboy sa templo, hindi nga kinakain ng mga Hudyo yun. Tapos, naglagay sila ng rebulto ni Zeus. At nung
revolt itong Maccabeans, yung apocrypha na book sa Catholic Bible, merong nakasulat na ganito, Tobit, Judith, Wisdom of Solomon, kung ano-ano, yung gitna. Hindi yan kasama sa original Bible natin. Yan ay historical books na sinaba ng Roman Catholic Church sa gitna. Nandiyan dyan nakasulat kung ano yung nangyari between 400 years, Malakay to Matthew. At nandiyan dyan din yung desecration ni Antiochus Epiphanes na akala nila yun na yung Antichrist. So lumusob ang Maccabeans at pinagpapatay itong mga Greeks na to, nilinis yung temple at yun yung tawag nila na Festival of Light, Hanukkah. Yun yung nangyari sa Bondi Beach na pinagpapatay yung mga Hudyo. Nagse-celebrate sila nun. Almost Christmas yun. Ito yung kwento na yan. So, during that time, natahimik si Lord, walang prophet, walang aklat na nasulat. When God is silent, alam niyo ba, may ginagawa siya. Alam niyo yung mga anak niyo maliliit? Di ba ang kukulit? Lalo yung mga lalaki? May tao ba dito? Sino may anak na lalaki, maliit? Maliliit. Nung maliliit pa yung mga anak niyo lalaki, kahit malaki na ngayon, taas sa kamay, meron? So yung mga anak niyong lalaki, makukulit yan, maingay yan, magulo yan. Pag yan tumahimik, anong ginagawa? Ha? Pag tumahimik ang mga anak niyong lalaki, merong ginagawang himala. Tama? Si Lord ganun din. Pag tumahimik si Lord, meron siyang ginagawa. Kinanta niya yung The Waiting? May ginagawa si Lord. Kaya sa buhay mo, pag si Lord tahimik, relax. Meron siyang hinahandang malaki para sa iyo. So habang nag-aantay ang bansang Israel, 400 years, tahimik si Lord, busy si Lord for something greater and bigger para sa kanila. And then, lumipas na nga yung 400 years. Dito sa Malakay 4:5, kanina Malakay 3 yung binasa natin, na merong natirang mga righteous, merong mga remnant. Pero yung huling-huling verse sa Malakay, Malakay chapter 4, 5, and 6, merong prophecy. Sabi dito, behold, I will send you Elijah, the prophet, before the great and awesome day of the Lord comes. Ipadadala ko sa inyo si Elijah bago dumating yung kahindik-hindik dakilang araw ng Panginoon. Kilala niyo si Elijah? Kailan siya dumating? Hindi yung kapitbahay niyong Elijah, ha? Baka may kapitbahay kay Elijah eh. Dumating na, nangutang pa, di ba? Si Elijah nabuhay sa Book of Kings, sa lumang tipan. Ngayon sabi ni Lord, lilitaw si Elijah. Paano nangyari yon? Lumitaw na siya. Nung dumating si John the Baptist, sabi ni Jesus, siya yung tinutukoy kong Elijah. So, bago dumating si John the Baptist, 400 years later, sinabi na ni Lord, through the prophet Malakay, na darating itong prophet with anointing of Elijah, referring to John the Baptist, and he will turn the hearts of the fathers to their children. Pagbabatiin niya yung mga magulang sa anak na maraming problemang ganyan ngayon, and the hearts of children to their fathers, lest I come and strike the land with a decree of utter destruction. Yung sigalot between magulang at anak, sabi dito, ay aayusin nitong propetang ito, referring to John the Baptist. By the way, yung word na Malakay means messenger. Sa Bible, yung mga anghel, ang tawag sa lumang tipan, malak sa Hebrew. Ang anghel at mga tagapagsalita, messenger, malak. So yung word na malaki at malakay o malak ay the same ang meaning, messenger. So, hindi tsamba na yun ang meaning ng pangalan ng propeta at yung unang lilitaw 400 years later ay mensahero ni Lord, si John the Baptist. At hindi rin tsamba na yung Matthew, ano meaning ng Matthew? Mati. Maki. An. Ha? Mati kasi pangalan ng anak nila eh. Matthew. Alam niyo kung ano meaning? Malaking katawan. Tama. Macho. Gift of God.
Matthew means gift of God. Regalo ng Diyos. Yung mensahero na darating ay regalo ng Diyos. Dahil ang tunay na regalo ng unang Pasko, si Jesus, ay ihahanda niya yung puso ng mga tao para tanggapin yung dakilang regalo. So Matthew means gift of God. So after 400 years of waiting, tanong mo yung katabi mo, ilang taon ka na nag-aantay? 35, 45? After 400 years of waiting and silence, Luke chapter 1 verse 5, sabi dito, in the days of Herod, king of Judea, there was a priest named Zechariah. Merong priest na matino. Corrupt na yung bishop. Corrupt na halos lahat ng religious leaders. Pero kagaya ng sabi ng Malakay 3, may natirang remnant. May iilan. May iilan na lang na nagpipilit magpakatino sa buhay na hindi makurap. Kahapon, may nabalita na naman, 7-8 pulis ang nang hold up, nagnakaw, pambihira. Dati ang pulis ang nanguhuli sa magnanakaw. Alam niyo yun? Sabi sa inyo pag puno ay kurap, ang sanga kurap din Kaya sana matapos na to. So during this time of corruption, sa panahon ni Herod, nag-usap si Herod, political leader, at saka yung mga religious leader, nagkaisa sa palasyo para ipapatay ang katotohanan si Jesus. At napatay yung mga sanggol. So, during this time din, lumitaw itong Zechariah, na matinong pare, nag-iisa na lang yata, na naglilingkod sa Diyos. At ang sabi rito, he had a wife from the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. Sabi ng verse 6 to 7, they were both righteous. Itong mag-asawa, matino. Pag sinabing matino, dikaios sa Greek. Ibig sabihin, yung 10 Commandments, ginagawa mo. Sinusunod mo yon. Yung mga Levitical law, sa Old Testament, sinusunod mo lahat ng kautusan ni Lord. So they are both righteous. Walking blamelessly in all commandments and statutes of the Lord. Ang utos sa Deuteronomy 28, if you will obey all this commandment, this blessing will follow you. So sila sumusunod. Dapat ba silang mabless? Sabi ng Deuteronomy 28, if you will follow all these commandments, all this blessing will follow you. So dapat bless sila. Pero verse 7, tingnan nyo. Basahin nyo. But they had, lakasan nyo. Dahil si Elizabeth ay baog na, matanda pa. Parang si Sarah lang na asawa ni Abraham, di ba? Naglilingkod ng tapat, sinusunod lahat, supposed to be mabless, pero hindi na bless ng anak. Walang anak, tumanda na lang sila, walang anak kasi si Elizabeth ay baog. Ngayon, tanong. Ang common belief sa Israel, pag wala kang anak, hindi natutuwa ang Diyos sa'yo. Okay, ito yung paniniwala nila. Walang pabor ang Diyos sa'yo, wala kang anak, dahil ang sabi nila, children are sign of God's favor. Psalm 127:3, behold, children are gift, blessing from the Lord, the fruit of the womb, a reward. So kung wala kang anak, ibig sabihin hindi ka blessed. Tanong, ang tagal na nilang naglilingkod kay Lord, lahat sinusunod nila pero hindi pa rin sila nabibless. Kung ikaw yun, anong gagawin mo? At tumahimik ang langit, parang 400 years din. Anong gagawin mo kung ikaw ito? Kung kayo ito, anong gagawin nyo? Naglilingkod naman kayo. Sumusunod naman kayo. Pero bakit yung inaantay nyo, yung pinagpipray nyo, wala pa din. Kinatandaan mo na lang, wala pa rin. Tuloy pa, ayaw na. Tanungin mo yung katabi mo, tuloy? Tigil. Tuloy o tigil? Sabi nung isa, tugil. Tugil. Hindi alam kung anong tuloy, tigil Tugil. Ano ba talaga? Tuloy? Siguraduhin niyo yan, naririnig ng langit yan.
Hindi yung, wala na naman tayong pera, pasimba-simba pa tayo, wala namang, ayaw na. Pray-pray tayo, tapos wala naman nangyayari. Pasimba-simba, wala nangyayari. Tapos awayin mo pa si Lord. Lord, grabe ka. Yung kapitbahay namin, binibless mo, mga mandurugas kami, pasimba-simba, pero wala. Siya may jowa, nakailan na, ako wala pa oh. Pasko pa naman. Pasko na sinta ko. Hinahanap kita. Nagtatago ka pa rin hanggang ngayon. So kaya ito, pag merong negatibong nangyayari sa buhay natin, dapat, ako ganito eh, pag may negative, hindi nakakatuwa na pangyayari, ang tanong ko una, may kasalanan ba ako? Meron ba ako atraso, Lord, na hindi ko na hingi ng tawad? Ngayon, pag wala, pray ako, wala. So, ang gagawin ko, magtiis ako hanggang mawala itong negative na nangyayari. Either ito ay pagsubok lang o gawa ng demonyo. Pero wag na wag mong gagawin na pag negative yung nangyayari at sasabihin mo, laban lang tayo, teka lang, baka naman kailangan mo magsisi. First thing first, pag negative ang nangyayari, hindi ka nakakatanggap ng pagpapala, parang malas ang buhay mo, magtanong ka na kay Lord, Lord, nakakasunod pa ba ako o hindi? Yan ang una mong gagawin, hindi sasabihin, laban lang. Teka, pag mali ka, hindi ka dapat lumaban. Ang kailangan mo, mag-repent. Sabi mo sa katabi mo, mag-repent. Magsisi. Kaya magtanong ka muna, pag negatibo, Lord, bakit ganito? Tanungin mo, hindi yung laban lang. Lalaban ka pag napatunayan mo ayon sa Biblia at salita ng Diyos na nakakasunod ka. Kasi ayon dito, itong dalawa, si Zechariah at si Elizabeth, nakakasunod ba? Nakakasunod hindi? Nakakasunod eh. Kaya lumaban hanggang wakas at nagtagumpay. Pero kung mali ginagawa mo, huwag kang lumaban, sumurrender ka. Hello? Huwag mo sabihin, laban lang. Kayabangan yan. Katigasan ng ulo yan. Surrender. Lord, surrender. Sorry, Lord. Then, gawin mo yung tama. Pwede ka lang lumaban at magpatuloy kung tama ang ginagawa mo, kagaya ng mag-asawang ito. So, tama ang ginagawa nila, tuloy lang ang laban, hindi sila sumuko. Verse 8 and 9. Now, while he was serving as a priest before God, tingnan nyo ha, kinatandaan na lang nila yung pag-aantay sa kanilang pinagpipray. Ano kaya pinagpipray nila? Of course naman, anak. So kinatandaan na lang nila. Sige, basahin nyo po. Iinom lang ako. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay? In spite of unanswered prayers, nanatiling matapat sa Diyos itong mag-asawa. At yung lalaki ay priest, naglilingkod kay Lord, hindi nag-a-absent sa church. Hindi nag-a-absent sa prayer meeting. Hindi nag-a-absent sa Bible study. Hindi nag-a-absent ng Sunday. Tuloy ang paglilingkod kahit hindi sinasagot. Maraming Kristiyano may sakit. Alam niyo kung anong sakit? Tampuritis. Tampuritis, pag hindi nasagot ng 1 month, nagtatampo kay Lord. Pag sinagot, praise the Lord, hallelujah, amen. Pag hindi sinagot, erase the Lord, tampuritis. Erase ka muna, Lord. Wala muna tayong simba-simba. Pag sinagot mo kami, magsisimba kami. Magba-Bible study kami. Pero kung hindi, bahala ka sa buhay mo. Eto, hindi ganon. Walang sagot, walang nangyayari, tuloy ang paglilingkod. Sabi niya dito, while he was serving, habang siya'y naglilingkod, nagpalabunutan. According to the scholars, bihira sa isang priest, dahil ang dami-dami nila, na mabunot ka at maglingkod ka sa loob ng templo. Ang templo po kasi may 3 bahagi. Yung Holy of Holies, ang nakakapasok doon, yung high priest lang, yung bishop. Nandoon yung presence ni Lord, yung Ark of the Covenant.
Then yung holy place, nandoon yung mga candlestick, yung mga showbread, yung incense, na doon sinusunog yung sa altar na yon, yung prayer ng mga Israel, simbolo. And then yung outer court, nandoon yung mga tao nag-o-offer ng kanilang mga dalang hayop, lahat ng priest doon naglilingkod. Pero dito sa loob, bihira. So mabunot ka once in a lifetime, napakapalad mo. At nabunot ito, napili itong si Sekaraya. Kung hindi ka naglilingkod, bakit ka mapipili? Dito po, sa church. Pag Christmas party, meron tayong congregational, lahat, kahit sino pwede. Meron tayong Christmas party para sa leaders at workers. Sino yung a-attend doon? Yung mga nagwo-work dito, yung mga Bible study leaders, yung mga ministry members, mga workers, sila yung napili. Bakit? Bakit sila napili? Sila ang naglilingkod eh. Birthday ko. Inimbitahan ko kahit di ko kilala mga Bible study leaders. Bakit sila napili? Sila ang naglilingkod. Hindi lingkod, anay, nagsiserve. Okay? Namimili ba si Lord? Namimili ba si Lord? Yes. Napili itong si Sekaraya kasi anong ginagawa niya? Nakatunganga? Nakatunganga? Nakatambay? Nakatanawan, nakalingkod-anay, napili siya kasi naglilingkod siya, nagsiserve siya kay Lord. Sabi mo sa katabi mo, ang pinipili ni Lord yung nagsiserve. Mag-serve ka na. So napili siya, once in a lifetime napili siya. Pag tayo ay tuloy-tuloy tayong nananatili na matapat, naglilingkod sa Diyos, one day your prayers will be answered and your blessing will come. Sabi mo sa katabi mo, tuloy ka lang. Huwag yung tuloy tayo pag Christmas kasi maraming gathering. Pero pag hindi ka na makakita. Pag inassign ka, hindi ka sumisipot. Naka-assign ka na nga, napili ka na, hindi ka pa lumitaw. Eto, kahit hindi napipili, lumilitaw. Nandoon, tapat, nananatili. Ang sagot sa panalangin ay para lang sa mga tapat. Sabi mo sa katabi mo, maging matapat ka sa Diyos. Your blessing will come. Nakasan mo, hindi niya narinig, bingi yan. So, nung napili siya, first time na nakapasok sa holy place, itong si Sekaraya. Siyempre, tinuro sa kanila itsura, ano yung mga sa loob. Pero hindi pa siya nakapasok doon. So first time niyang nakapasok doon, at ito yung nangyari. Sabi dito sa verse 10, and the whole multitude of people were praying outside the hour of incense. Ang goal niya ay ialay yung insenso na sumisimbolo sa prayer request ng mga tao dun sa labas, ng mga Israelites. So, imagine niyo to. Ikaw na naglilingkod sa Diyos, ang tagal-tagal na nagdadasal, hanggang ngayon walang sagot yung prayer mo, and then may mga magsasabi sa'yo, pwede ba ipag-pray mo ko? Hello? Pwede ba ipag-pray mo ko? Hindi nga sinasagot ng Diyos yung prayer mo tapos ipag-pray mo pa yung prayer ng iba? Anong tawag diyan? Ironic, di ba? Parang, ano ba to, Lord? Dasal ako ng dasal sa iba, nagba-Bible study ako, pinagpipray ko yung mga miyembro ko, nasagutin yung prayers nila. Pastor ka, pinagpipray mo. Pero yung pinagpipray mo, wala eh. Tuloy ka pa rin. Oh, wala nang sumagot, di ba? Tuloy o tama na? Di nga. Tingnan mo nga yung mukha ng katabi mo, yung totoong tingin na. Tuloy? Hindi pa sinasagot yung prayer mo. Pero yung mga tao sa paligid, pag-pray mo naman ako. Eh alam mo, wala pang sagot yung prayer mo until now. Ano? Tuloy?
Sa totoo lang, ang mahirap yan. Ang pinakamahirap gawin sa buhay ng isang tao, sa akin ang pinakamahirap gawin yung magantay. Lalo na pag inaantay mo yung pinagdadasal mo. Sa linya lang, pag nakapila tayo, di ba, ang hirap magantay. Pero walang sinabi yon. Pag may inaantay kang isang bagay na matindihang pinagdadasal mo at ang tagal-tagal na wala pa rin, ang hirap magantay. Yung emotion mo, naghahalo, lungkot, doubt, questions, it is hard to wait. Kaya kung sasabihin nyo, tuloy, kaya, madali ba? Ha? Mahirap to. Ngayon, kung hindi nyo alam, huwag kayong mag-alala, malalaman nyo to later on. Pero dun sa mga nag-aantay na, ang hirap mag-antay. Tanungin mo yung katabi mo, di ba? Tapos tanungin mo yung katabi mo, ano ba inaantay mo? Huwag mo sabihin, nag-aantay ako kay Christ. Huwag mo sasabihin, anti-Christ, ha? Ano inaantay mo? So, nung time na to, pinagpipray niya ibang tao, samantalang yung prayer niya, wala pang sagot. And then, sabi dito, dumating yung anghel, si Gabriel, sabi dito, appeared to him an angel of the Lord. Standing on the side of the altar of incense, Zechariah was troubled when he saw him and fear fell upon him. Parang nakalimutan na nila, ano itsura ng anghel? Ano itsura ng kausapin ka ng Diyos? Dahil 400 taon, walang ganong nangyari. Walang paramdam si Lord. Walang anghel, walang propeta, walang aklat. So napakatagal na. Kwento na lang ng mga ninuno nila ang naririnig nila sa kwentuhan na ganito yung mga pangyayari kay Gideon, nagpakita yung anghel. So hindi nila alam yon. Then nagpakita yung anghel. Anong nangyari sa kanya? Natakot. Lalo na ko yung anghel, 6 ang pakpak tapos maraming mata, no? Alam niyo yun yung anghel na gano'n? Makita niyo yung sa dilim, hindi ko lang alam, mabuhay pa kayo. So, natakot. Verse 13. The angel said to him, do not be afraid. Huwag kang matakot, Zechariah. Your prayer has been heard. And your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall call his name John. You will have joy and gladness. May joy na, may gladness pa, may rejoice pa at his birth. Imagine mo, yung lungkot na hirap at lahat ng pangit na nangyari, triple, joy, gladness, rejoice. Yung lungkot mo, idodouble ni Lord yung saya mo pag dumating yung answer sa prayer mo. Kailangan, pagdating nun, nandun ka pa rin naglilingkod. Marami, nagsawa, napagod, tumigil. Nung dumating yung blessing, wala sila dun. Parang delivery lang, may pinadala sa yung malaking blessing, yung kamag-anak mo, kaso lagi kang wala sa bahay. Dumating JNT, wala ka dun. Di ba? So dumating yung blessing, absent ka. Wala ka na, tumigil ka na, nag-backslide ka na, napagod ka. Pero ito, nandun pa rin. Kaya nung dumating yung blessing, tanggap nila. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang aalis. Huwag kang aalis kay Lord, huwag kang aalis sa church. Dahil pag dumating ang blessing mo, matatanggap mo triple. Hindi double, triple. So huwag kang matakot. Narinig na ng Diyos yung dasal mo. Ilang taon? Hindi naman 400. Buong bansa, 400 years. Pero itong mag-asawang ito, walang binanggit ko ilang taon na sila. Mula nung nag-asawa sila, hanggang tumanda sila, walang sagot yung dasal nila na magkaroon ng anak. Pero at this point, meron ng sagot. Meron ng sagot. Kung 65 na sila, 70, imagine mo yun, no? 70, magkaanak pa, no? Korduroy na to. So, ang pangalang John, ang ibig sabihin ng John, the Lord has shown favor. Yung pabor ng Diyos ay nasayo. Yan ang ibig sabihin ng John. So, from disgrace to grace, from sorrow to joy, ilang taon silang
nahihiya sa mga kapitbahay dahil ang tingin nila walang pabor ang Diyos dyan. Parang nung dumating kami ng Pilipinas, nagsimula kami sa church na to, nakabili ako ng lumang kotse, sports car rin, no? Box type na Toyota, luma. Ang sabi ng ilang miyembro noon na mga kinuha na, hindi kinuha ni Lord, kinuha na ng ibang church. Ang sabi ba naman, kung lingkod ng Diyos yung mga yan, bakit luma kotse? Yung mga ganon, walang pabor. Nung nakabili naman kami ng bagong kotse, Kia, sabi naman ng iba, pastor lang yan, bakit may bagong sasakyan? Ano ba talaga ate? Anong gusto mo? Luma o bago? Tapos pinaaral namin yung mga anak namin sa public school. Sabi ng iba, bakit nag-aaral yung anak nyo sa public school? Mga lingkod kayo ng Diyos. Pinaaral namin sa private. Sabi naman ng iba, bakit sa private school nag-aaral anak nyo? Pastor ka lang. Sakit sa bangs. Alam nyo, pag nakinig kayo, sinasabi ng tao, wala kayong mararating sa buhay. Makinig kayo sa Diyos. So dumating yung pabor from disgrace to grace, from sorrow to joy. Verse 15, Luke 1:15-17. Sabi ng anghel, he will be great before the Lord. Magiging dakila siya. And he must not drink wine or strong drink. Yun lang, Maki. Hindi pwede. Names, no? Wala po dito yung kapitbahay namin yan eh. He will be filled with the Holy Spirit, even from the mother's womb. Walang kilig-kilig, walang anointing na ng oil, walang lay hands. Anointed na siya sa tiyan pa lang ng nanay niya. Puspos na siya sa tiyan pa lang ng nanay niya. And he will turn many of the children of Israel to the Lord, their God. And he will go before him in the spirit and power of Elijah. Siya nga yung tinutukoy dito na Elijah. To turn the hearts of the fathers to the children and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready for the Lord a people prepared. Siyang maghahanda ng mga tao na tatanggap sa Panginoon. So, hindi lang anak ang binigay ng Diyos sa kanila. Hindi lang ordinaryong sanggol na lalaki, propeta. At ang sabi ni Jesus, nung nakulong na si John the Baptist, sabi niya, walang dakilang propeta na pumantay kay John the Baptist. He is the greatest. Ang tagal nilang nag-antay. Ang pinagpipray lang nila, 2 kwarto lang na bahay, may CR. Sasakyan lang. Pero ang binigay ni Lord, mansion. SUV, may payong pa sa loob. Imagine mo yun. Kaaantay mo ng matagal. Sulit. Sulit ang pag-aantay pag sa Lord ka nag-antay. Pag sa tao ka umasa, bigo. Pag sa Lord ka umasa, hindi ka mabibigo. Amen? So ang sabi dito, the longer the waiting, the greater the blessing. Sabi mo sa katabi mo, mas matagal ang pag-aantay, lakasan mo. Sabi sa'yo, bingi yan. Mas matagal ang pag-aantay, mas malaking pagpapala ang darating. Kaso, nung sinabi yan ng anghel, sabi ni Sekaraya, paano yan mangyayari? Matanda na ako, ang asawa ko, matanda na rin. Ibig sabihin, lolo na siguro to kung may mga apo, no? Kaso wala. And the angel answered him, I am Gabriel. Bihira lang magsalita si Gabriel, ha? Anghel. Bihira lang to magsalita. Kaya pag ito nagsalita, makinig ka talaga. Dahil sigurado mangyayari yan. Sugo ng Diyos yan. Sabi niya, I stand in the presence of God. Dikit ako kay Lord. Laging nandyan. Pag pinadala ako ni Lord, sigurado, importante yung message. Sabi niya, I was sent to speak to you. Pinadala ako, katabi kami. Iniwan ko siya alang-alang sa'yo, tapos di ka maniniwala. Sabi niya dito, I'll bring you good news. Behold, you will be silent and unable to speak. Dahil hindi ka naniwala, magiging pipi ka mula ngayon. Until the day these things take place, because you did not believe my words will be fulfilled in their time. Hindi ka naniwala, hindi ka makakapagsalita. Ang unbelief ay contagious.
Pag ikaw may duda, huwag ka nang magkwento sa iba, dinadamay mo pa. Pag ikaw may angal, huwag mo na ikwento sa iba, nakakahawa ka. Lahat ng negatibong salita ay nakakahawa. Pag ang tao ay negatibo ang sinasabi, huwag kang makinig, mahahawa ka. At pag nahawa ka, maya-maya, kawawa ka na rin kagaya niya. Hello? Kaya ang ginawa ni Lord, ginawa ng anghel, ginamit ni Lord yung anghel, pinatahimik itong si Karaya. Shut up, di ka makakapagsalita beginning today. Dahil pag nagsalita siya, paglabas niya doon sa templo at kinikwento niya, alam mo yung anghel sabi sa akin, ganito, magkakaroon ako ng anak, magkakaroon pa kami anak. Tandaan na namin ilan ang maniniwala ngayon sa prophecy na yun, sa sinabi ng anghel? Di wala, siya nga hindi naniniwala Ngayon, di ba, ang blessing ni Lord para lang sa mga naniniwala? Bakit binless to? Sino kaya ang naniniwala sa kanilang mag-asawa? Minsan, nagtatanong tayo, ba't binless siya? Hindi naman Christian yung asawa niyan. Christian yung asawa Malamang, ang sinasagot ni Lord yung Christian. Hello? Yung isa pasaway naman, parehong Christian Yung hindi pasaway, sinasagot ni Lord. Hello? Kung parehas kayo matino, dalawa kayo sinagot. Sa ito, malamang yung asawa niya. And then, habang nag-aantay yung mga tao sa labas, nagtaka sila, ang tagal na sa loob. At nung lumabas siya ng templo, wala na, nagsa-sign language na siya, hindi siya marunong. Naguluhan yung mga tao lalo kasi hindi siya marunong no? And he kept making signs to them and remained mute. When his time of service was ended, he went to his home. So, hanggang dumating yung araw na nanganak si Elizabeth. Verse 24, 25. After this, his wife Elizabeth conceived. For 5 months, she kept herself hidden, saying, "Thus the Lord has done for me in the days when he looked on me to take away my reproach among people." Malamang sa malamang, itong si Elizabeth, umaasa pa rin ng himala ng Diyos. Samantalang si Zechariah, gumib up na sa prayer niya. Pero tandaan nyo, yung prayer mo na kinalimutan mo na, hindi yan nakakalimutan ni Lord. Marami tayong dasal na nakalimutan na natin sa tagal kasi parang wala namang nangyari. Si Lord hindi nakakalimot. Sabi mo sa katabi mo, hindi nakakalimot si Lord. Alam niya yung mga pinagdadasal mo. Ibibigay niya yan sa tamang panahon. At dumating na yung tamang panahon para kay Zechariah at Elizabeth. For 5 months, buntis siya, nagkulong lang siya ng bahay. No? Bakit kaya? Bakit? Dati nahihiya siya, wala siyang anak. Ngayon, siguro nahihiya pa rin siya. Tanda ko na. 80 buntis. 70 buntis. Or sinisigurado niya lang na may bata talaga sa loob, hindi lang siya bloated. For 5 months, she kept herself hidden. Ito lang po. Keep a low profile when the process of God's blessing is still going on. Yung iba, plano pa lang, pinagyayabang na, nakapost na. Itlog pa lang, binilang na yung manok. No? Huwag mong bilangin ang manok kung itlog pa lang. Hintayin mong lumabas. Yung mga plano mo, huwag mong kinikwento. Because the blessing will speak for itself. Pag dumating na yung blessing mo, hindi yan may dideny at hindi yan may tatago. Nung dumating si John the Baptist, buong bansa narinig yung mensahe niya at nakilala. So ngayon, pero habang ginagawa pa lang, relax ka lang. Dahil pag kinuwento mo yung plano mong negosyo, yung plano mong paglipat o kung anumang magandang blessing, may mga inggitero't inggitera na sasabihin, wala yan. Hindi ka magtatagumpay dyan. O baka pinagdadasal pa nilang, huwag kang magtagumpay, mabulilyaso pa, maudlot pa. Ang daming mga inggitero at inggitera sa mundo, pero wala dito. Wala dito, tama? Walang inggiterong Kristiyano
Dahil ang inggit sa demonyo. Hello? Huwag niyong ipopost yung plano niyo, magninegosyo ko. Pupunta ako sa ganito. Huwag. Kahit kami, pag bumiyahe kami, hindi kami nagpo-post during biyahe. After. Ipag-pray mo kaming madisgrasya doon. Nandito na kami sa Pilipinas. Sorry na lang. It's too late. Nung pinanganak na si John the Baptist, doon lang nalaman ng mga kapitbahay, uy, Jontis ka? Di nila alam. Don't make your plan known. Pero pag lumabas na yung blessing, sabi ni Lord sa Psalm 23 verse 5, NLT, you prepare a feast for me in the presence of my enemies. Hinahandaan ni Lord ng piyestang selebrasyon yung mga anak niya na pinapakita pa niya sa mga kaaway at mga inggiterong tao. Mapang-asar si Lord sa mga demonyo. Dahil ang mga demonyo hindi kinaawaan. Inaasar ni Lord yung mga inggitero at inggitera at ang sabi dito, you honor me. Pinaghandaan ka na, inonor ka pa. By anointing my head with oil, my cup overflows with blessing. Kitang-kita ng mga inggitero at inggiterong mga kaaway mo. Grabe naman yan. Blessed na blessed naman siya. Message Bible. You serve me a 6-course dinner. Alam niyo to? Ano ibig sabihin ng 6-course dinner? Ito yung mga 5-star hotel na kainan. Pag nakapunta na kayo ng mga 5-star hotel, maliban sa buffet, yung mga fine dining, sa fine dining, nung pumunta kami ng Hong Kong, bibigyan ka muna ng maliit na appetizer, may tawag dun eh. And then, after nun, appetizer na talaga. And then after na appetizer, soup. And then after ng soup, vegetable, salad. And after vegetable salad, main menu. And then after main menu, dessert. Yun yung 6-course dinner. Complete set. Hindi yung hati tayo dito, half-half tayo, half rice up. Hindi ganun. Kompleto. Habang yung mga kaaway mo nanonood sa Facebook sa'yo, ay, grabe, grabe. At mamatay-matay sila sa inggit. Hello? Grabe si Lord manginis, no? Hello? Ngayon, kasalanan mo bang binless ka? Kasalanan mo bang inggitero sila at inggitera? Ay, hindi. Kasalanan nila yon. Kasalanan nila yon kung inggitero sila at inggitera. Mamatay sila sa inggit. Hindi mo kasalanan yon. Hindi mo rin kasalanan na binibless ka ni Lord dahil naglilingkod ka kay Lord. Hindi kasalanan ang mabless. At hindi kasalanan ang maglingkod sa Diyos. That's normal. So ngayon, sabi dito, you revive my drooping head, my cup brims with blessing. Ito pa, sabi ng Psalm 96 verse 3. Publish. Pag sinabing publish, ipangalandakan, ipangalat, iprint His glorious deeds among the nation, sa buong bansa. Buti ngayon, naka-Facebook ka na, buong mundo to kita. Tell everyone about the amazing things He does. Hoy, huwag may kwento, baka maingit sila. Shut up. Kailangan ikwento, sabi ng Bible. Dahil ito ay kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga nung lumitaw na sa wilderness, si John the Baptist, alam ng lahat ng tao, ito yung propeta na sinasabi sa Book of Malakay. So, the pain is, hindi lang the waiting is over, the pain is over. Nung dumating si John the Baptist, yung unanswered prayer, being misunderstood na hindi kayo mahal ng Diyos, hindi kayo pinababuran ng Diyos kasi wala kayo anak, yung kahihiyan, embarrassment, insult, tsaka yung pang-aasar ng mga tao sa paligid, siguro pati kapitbahay, nagtapos. Sabi mo sa katabi mo, magtatapos din yan. Hindi yung kapitbahay ha. Yung kahihiyan, yung paghihirap mo, bawat patak ng luha may kapalit na pagpapala. Psalm 56:8, you number my wanderings,
You put my tears in your bottle, are there not in your book? Sabi nitong psalmist, si David, yung luha ko sa paghihirap ko, Lord, nakalista yan, alam mo yan. Jeremiah 31:16, thus says the Lord, keep your voice from weeping and your eyes from tears, for there is reward for your work. Tumigil ka na sa kaiiyak. Sasagutin na ni Lord yung prayer mo. Tama na yan. Sige, palakpakan natin si Lord. Weeping may last for the night, but joy comes in the morning. Ang pagluha, may pagluha, hindi yan mawawala. Pero darating din ang umaga, darating din ang pag-asa, darating din ang sagot sa dasal mo. So your moment will come. Kaya sabi ng Bible, mga kapatid, huwag kayong mapagod, huwag kayong manghinawa, huwag kayong magsawa, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Lahat ng ginagawa mo kay Lord, hindi sayang. Pati yung pagbibigay mo. Sa totoo lang, kung sino yung nagbibigay, siya naman yung umuunlad eh. Di ba? Ganun talaga eh. Sabi dito, Galatians 6 verse 9, huwag kayong magsawa, huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti sa tamang panahon. Aani ka rin pag hindi ka tumigil sa paggawa ng mabuti. May tamang panahon sa lahat ng bagay. So, the longer you wait for your prayers to be answered, the nearest you are to its fulfillment. Gaano katagal ka nang nag-aantay? Kung matagal na, ibig sabihin, malapit na. Pag sobrang tagal na, ibig sabihin malapit na malapit na. Nung dumating kami dito sa Pilipinas, galing India, nagpe-prayer meeting kami, ilan lang kaming piraso, nag-overnight kami. Wala kaming bahay, palipat-lipat kami. Lagi ko sinasabi sa pulpito, one day, magkakaroon kami ng sariling bahay. One day, magkakaroon kami ng sasakyan. One day. Ang tagal nung one day na yon, pero yung tagal na yon dumating din at nangyari lahat. One day. Lahat ng pinagdadasal mo, darating sa iyo yan. So the longer you're waiting, the nearest you are to its fulfillment. Just keep on serving, worshiping while you're waiting. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang susuko. Huwag kang hihinto. Tuloy lang. Padayon. Kahit minsan hirap na. Kahit minsan parang ayaw mo na. Huwag kang pumayag, ituloy mo pa rin. The day will come, pag naabutan ka ni Lord na naglilingkod, kagaya ni Sicaraya, ni Elizabeth, your blessing will come. Para sa iba, ngayon na yun. Sa ilan sa inyo, yung moment nyo dumating na. Kung sino man kayo, yung answer sa prayers nyo, andyan na, nag-aantay na sa inyo. Sana ikaw na yan. Amen? Tayo. Huwag magsawa, huwag mapagod. Dahil ang Diyos hindi nakakalimot. God wants the best for us. Kailanman ang Diyos hindi nagbigay ng butaw. Kaya minsan tumatagal yung sagot sa dasal natin, inahanda ni Lord yung ibibigay sa iyo. Because gusto niya yung pinaka-the best. At gusto rin ni Lord, ready ka for the best. Bigyan ka ng best, hindi ka naman best. Nire-ready ka ni Lord, nire-ready ni Lord yung ibibigay sa iyo. Kaya when the process is still ongoing, tuloy lang. Huwag tayong magsawa, huwag tayong mapagod. Mabuti ang Diyos natin. Amen? God is good always. Sino pa yung mga first-timer dito? Meron po ba? Taas ang kamay, wagayway. Kung meron, baba po kayo dito. Tapos na tayo, closing prayer. Ipagpe-pray ko lang po kayo. Kung may nag-invite, pakisamahan. Kung wala naman yung mga ushers natin dyan, punta po kayo dito sa harapan. Pagpe-pray ko lang kayo, tapos na tayo. Sige, meron pa po ba dyan? Sige, lapit lang kayo rito. Ayan, maraming kabataan ah. Ayan, welcome po kayo dito sa Jesus Our Hope. Kami po ay isang grupo na walang tinataas na relihiyon. Ang tinataas lang namin dito si Jesus. At ang tinuturo lang namin dito salita ng Diyos, the Bible. So yung narinig nyo kanina, isang kwento ito noong unang Pasko.
Si John the Baptist ay pinsan ni Jesus Christ. Tita niya si Elizabeth, tito niya si Karaya. So, magkamag-anak to. 6 months later, isinilang naman si Jesus. So, magkamag-anak sila. Magkarugtong tong kwentong ito. Kaya nga tinawag siya na forerunner dahil siya yung mag-prepare ng daan sa pagdating ni Jesus noong unang Pasko. So ngayon, yung kwento na to ng pag-aantay, mahirap mag-antay sa tao. Pero pag sa Diyos tayo nag-antay, may mangyayari. So ngayon, bago po tayo magtapos, bago tayo maghiwa-hiwalay, noong unang Pasko, sinilang si Jesus Christ sa sabsaban. Ngayong Pasko na to, bagamat dumaan na at ang tinuro natin dito mga nakaraang linggo, ang Pasko hindi naman December 25. Ang Pasko ay yung araw na tinanggap mo si Kristo sa puso mo. Yung araw na sinilang si Jesus sa puso mo, yun yung Pasko sa'yo. Kaya nga sa atin, anytime is Pasko. Pwedeng araw-araw ay Pasko. Basta si Kristo na sa puso mo, araw-araw Pasko. Amen? So ngayon, tanggapin po natin si Jesus sa buhay natin, sa puso natin. Para yung tunay na kahulugan ng Pasko at marami pang Paskong darating, maranasan talaga natin. At yung New Year natin, talagang punong-puno ng pagpapala dahil si Lord andyan. So pwede ba yun? Pwede ba tayong mag-pray? Tanggapin natin si Jesus. So everybody, just close your eyes. Just bow your head. At pwede ba nating itaas yung kamay natin sa Diyos, lalo yung mga nandito sa harapan, kahit isang kamay lang, a sign of surrender to God. At sumunod kayo sa panalangin sasabihin ko. Sabihin nyo, Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba. Inaamin ko, ako isang makasalanan. Wala po akong magagawa para iligtas, para ayusin, o baguhin man ang aking sarili. Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya, kaya ka namatay doon sa krus, ay para tubusin ako, linisin, at patawarin sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko. Sa oras pong ito, binubuksan ko sa iyo ang aking puso. Kung nung unang Pasko, isinilang ka doon sa sabsaban, ngayon, Panginoon, maisilang ka sa aking puso. Salamat po sa pagmamahal mo, sa pagpapatawad mo, at sa pagliligtas mo sa akin. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpe-pray. Pwede nyo na ibaba ang inyong kamay. Lord, salamat sa araw na to. Truly, this is the day that you have made. Sa mga anak mo na lumapit dito sa harapan, hindi namin sila kilala, pero kilala mo sila. Alam mo yung buhay nila, alam mo yung pinagdaanan nila, alam mo yung mga sitwasyon na meron sila ngayon. Maaring ilan sa kanila, kagaya ng sitwasyon ni si Karaya, ni Elizabeth, nag-aantay ng sagot sa prayers, nag-aantay ng pagpapala na ang tagal-tagal na, pero wala pa din. Itong araw na to, O Diyos, ay tinakda mo para yung pangako, para yung mga pagpapalang yon ay magsimulang maranasan nila. Dalangin ko, anuman yung sitwasyon nilang yan, hayaan mo na ito ang simula ng breakthrough. Ngayon, ang simula, Panginoon, ng mga tugon mo sa kanilang mga dasal. At sa bawat nandirito ngayon, marami dito ang tagal nang nag-aantay ng kung anumang pinagdadasal nila. Negosyo, bahay at lupa, kotse, sakyan, relasyon na maayos, pamilya na dapat maayos. Yung iba, Panginoon, partner in life, Lord, Ikaw ang Diyos na kayang ibigay lahat. Pero hindi ka nagbibigay ng mga pagpapalang napakalaki kung hindi naman kayang tanggapin ng recipient, ng tatanggap. Hinahanda mo yung ibinibigay mo at hinahanda mo rin yung tatanggap nito. Kaya nawa, O Diyos, magtugma yung dalawa. Nakahanda yung tatanggap
nakahanda na rin yung ibibigay mo. At sa tamang panahon, lahat ito magaganap. Kaya I pray, Lord, let there be breakthrough para sa mga handa na. Matanggap nila yung pagpapalang matagal na nilang hinahangad at pinagdadasal, matanggap nila ngayon, Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat ng ito, pag pinagpala mo na kami, ikaw ang maluwalhati, ikaw ang may taas. Thank you, Lord, we give you praise, we give you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen.